kapag nag-unite si egg cell at saka si sperm cell, dapat mag-form ng stem cell. Pero yung sa akin po, hindi siya nag-form ng stem cell. Nagsama na sila pero in short, bugok na itlog. Walang stem cell na nabuo. Walang embryo, walang fetus, wala totally, nagbugok na itlog lang siya. Reason why, na nag-result siya ng miscarriage and then niraspa po ang mga panahon na yun. Tapos hindi ko alam kasi sabi ng doktor ko, usual po, tanungin natin bakit tayo nagkakaganon, di ba, sa doktor? Sagot sa akin ng doktor ko, hindi namin alam. Kasi rare situation siya, even yung kahit mag-search po kayo sa Google, paano nangyayari yun, bakit nangyayari yun, hindi nyo po makikita. Even doctors, they do not know the reason behind, bakit po nagkaganon yung sakit. So, sabi na, it could be genetic problem, ganyan. So, continuous lang ako. After kong ma-raspa, pahinga ng 3 months, balik ako sa trabaho ulit. Same routine, until such time na regular menstruation po ako. Para po sa mga babae, napaka-importante mag-menstruate tayo every month, tama? Kapag hindi tayo nag-menstruate every month, something is wrong. Tapos ang pakiramdam natin, sobrang dumi natin kasi hindi natin nalilinis yung blood. Ganun po yung sa mga babae. Para po alam ng mga kalalaki na napaka-importante ng menstruation sa amin mga babae. Until such time, nagulat ako hindi po ako na-menstruate for 6 consecutive months. Tapos tumataba po ako. Nag-bloat yung tiyan ko. Nag-pregnancy test ako 5 times. Lahat negative. Nag-search na ako sa maaaring Google niya. Bakit ganito, ba't ganyan? So sabi doon, baka lang may problema ako. Stress ako. Lifestyle ko. And worst case scenario, I have ovarian cancer. Sabi ko, oh my gosh, kailangan ko magpa-check up. Kesa mag-overthink ako. Nagpa-check up ako, doon ko nalaman na may polycystic ovarian syndrome ako. At doon ko rin po nalaman na kapag may PCOS pala, konting timbot na lang, nagpa-glucose tolerance laboratory ako noon, doon chinek ng doktor ko kung gaano na yung tolerance ng katawan ko sa glucose o sa sugar. Doon ko nalaman na konting kembot na lang pala, may diabetes na ako. So, kung hindi ko na, para po sa mga kakilala nyo may PCOS, mukha siyang simple. Ano pag sintomas ng PCOS? Nawawala si menstruation, hindi ka pwedeng, napakahirap magkaroon ng baby, hindi ka basta-basta mabubuntis. Meron po, 8 kami magkakaibigan sa call center dati, 5 kami may PCOS. 5. Doon ko po na-realize na ang PCOS po pala is because of lifestyle. Lagi kaming puyat, stress sa work, tapos exposed pa kami sa mga bisyo. Nakakapag-yossi ako dati, pero hindi ako yung addict, pero yung mga kasama ko, yossi talaga sila. Second-hand smoker ako. So, akala ko dati, okay lang, malakas bata pa naman ako, hindi pala. So, akala ko dati, kapag sila lang yung may mga bisyo, akala ko okay lang ako, hindi po pala. So, doon po, nahirapan din po ako magka-baby, kahit ilang taon na namin sinusubukan ng partner ko, hindi pa talaga. And then, until such time, na nakalimutan ko na may sakit ako. Kasi nga, binigyan ako ng gamot ng doktor ko noon. Eh, yung gamot na yun, tinanong ko ulit syempre sa doktor ko, Dok, bakit po ako may PCOS? Bakit po ako nagkaroon ng ganito? Sabi niya, hindi namin alam. Ano pong gamot, Dok? Ano pong kailangan kong gawin para maalas siya? Hindi ko rin alam. If you're going to search online, kahit magtanong pa po kayo sa OB, hindi po nila alam ano yung pinaka-root problem ng PCOS at kung ano ang sagot sa PCOS. So, ang solution lang nila sa akin nung araw ko na nagpa-check up ako is maintenance. Which is kailangan ko inumin every month para magkaroon ng menstruation. Pero hanggang menstruation lang po yun. Hindi pa rin ako nung kayang tulungan alisin si PCOS at hindi niya ako kayang tulungan na magka-baby. Kasi yun po yung goal ko, magka-baby. So, dumalik po ako sa point na sobrang na ako na-insecure kasi mag-24 years old na ako. Siyempre, 24 years old ang idea ng mga babae magkaroon ng anak, tama po? Idea para sa akin yun. Eh, magka-24 years old ka na, tapos alam mo malabo kung magkaroon ng anak. Parang ang laking insecurity nun. Sino po dito yung mga parents na? Pakitaas po lang kami. Sige, huwag po kayo mahiya, maging proud kayo parents kayo. Yan. Maraming chances po na nagkakagulo kayo mag-asawa, pero dahil sa mga anak nyo, magkasama pa rin kayo ngayon. Tama po? Iba ang wonders na kayang gawin ng baby, tama? True, very true. Through the fire. So, dumating po ako sa point na
na-insecure na po ako kasi nakikita ko po yung partner ko dati na sobra siyang aliw na aliw sa baby, tas ako, hindi ko bigay yung gusto niya. Dumating po ako sa point, tinanong ko siya, sabi ko, iiwanan mo ba ako kapag hindi ko talaga kaya magkaroon ng anak? Siyempre, sagot niya sa akin, ano ka ba siya? Hindi ko gagawin yun. Eh ako siyempre, nagkaroon iniwala, mama, iwanan ka na, iiyak ka. So, gumawa ko ng paraan, nag-research ako, doon ko nalaman na wala pala talagang sagot. Hanggang sa kinalimutan ko na siya, and then I focus on building myself. Kasi wala na eh, walang solusyon eh, ano gagawin ko? Wala nang magmumukha ko, tinanggap ko na lang. Until such time na nakilala ko po si Ma'am Helen doon, nag-cross uli yung landas namin. Pwede mo ba palakpakan natin yung ating pinili pa ako? Pinili ko sa aking platform na to, nag-focus lang ako to do the career path ni Riva International. And then such time na binigyan ako ni Lord ng chance to try the product. I took the product for the sake na I will know the feeling of taking the product. Kasi isi-share ko siya eh. So dapat alam ko may conviction ako. Until such time na, skeptical din po ako para pa sa mga first-timers. Kung nandito kayo at nagtataka po kayo kung gano'ng ka-powerful yung product, huwag po kayong mag-alala, normal yan. Nag-take po ako na wala. Hindi po ako nag-ingat until such time after 1 month, I feel something in my body na hindi ko ma-explain. Kasi after po namin mag-meet uli ni Ma'am Helen, I decided to resign as soon as possible. So, nag-take ako ng product. Resign na po ako nung nakapag-take ako ng product. So, nakakatulog na ako ng maayos. Sobrang miss na miss ko matulog ng gabi. So, until yung unang bote po na na-take ko, yung first bottle will just take you 15 days. Yung unang bote. Aware naman po tayo, no? 15 days lang. Tapos, ayun, fast forward, nalaman ko, pregnant ko. Pero wag mo na siya papalakpak kasi nung panahon ko na unang beses ako na pregnant, miscarriage, di ba po? So kinabahan ako. Sabi ko, oh my gosh, baka magbayad na naman ako sa ospital na dati, hindi pa po pandemic, yung 50,000 yung bill. Eh paano nga nung panahon na yun, pandemic na, baka magbayad ako ng 200,000 tapos uuwi na naman ako nang wala naman akong kasamang baby. Sabi ko, oh my gosh. So ang ginawa ko, naghintay pa ako ng 3 weeks para malaman kung meron na ba talaga o hindi, tsaka ako nagpa-check up. Doon ko po nalaman na meron na talagang fetus na nabubuo noong moment na yon. And doon nalaman ko po yun, sige po, ituloy niyo po yung palampak na yun. Nag-worry pa rin po ako, bakit? Hindi pa tapos yung worry ko kasi sabi po sa akin ng OB, doctor ko, pwede mong ipilit magka-baby. Pero kapag pinili mo, napakalaki ng chance na magkaroon siya ng Down syndrome. So kinabahan ako, doon natawa ako, sabi ko, meron ng dinosaur talaga, tingnan mo yung ultrasound. Sinin ko sa kanya yung picture ng ultrasound. Mukha na talaga siyang dinosaur kasi ulo, tapos buntok. Yun yung tsura ng baby fetus, di ba? Yun po, para gusto mo nakita, ganun mo siyang dinosaur sa umpisa. Kinabahan pa rin po kasi baka nga lumaki siya or lumabas siya na may problem. So, simula nang nalaman kong pregnant ako, hindi ko po nabilang kung ilang bote ng per year yung natin ko. If your questioning is per year safe for pregnant, baby, at kung ano mang age yung nasa isip nyo, safe po sa per year. Hindi ko na po mabilang kung ilang bote yung natin ko nung pregnant ako, just to make sure na yung baby ko will be healthy na habang nabubuo pa lang siya. And then lumabas po siya October 23, 2021, lumabas po si Lucas. And right now po, nung lumabas po siya actually, na emergency CS po ako kasi magto 24 hours na po akong nagle-labor. Paglabas niya po, nakakain siya na po, mabaho na siya. Reason why, na-diagnose po siya, sepsis. Sepsis po, aware po ba kay sepsis? Sepsis is infection of the blood. Na kapag hindi po ang tawag doon na-treat agad, mamamaga yung buong katawan and fatal po siya. So, sabi sa akin ng doktor ko, ibalik ko yung baby ko for 7 days, every single day. Tuturukan siya ng injection. Nung palabas na po ako ng ospital, kami ng baby ko, nakita ko siyang in-injection na ng antibiotic sa harapan ko. Yung baby na 2 days old, umiyak, nagbabahilit siya sa sobrang hapde ng antibiotic. Ako nga po, in-injection na antibiotic kasi CS ako, so kailangan ko pa rin ng antibiotic nun. Ang sakit sobra. What more baby? 2 days old. Nagbabahilit siya, umiiyak siya. Sabi ko, hindi tama to. Sabi ko, umalis na tayo dito sa hospital na to. Pag-uwi namin kinabukasan, nag-start yung baby ko mag-take ng per year. 3 days old po ha, 3 days old. Hindi ko kaya ng 3 days old, inumin yung caplet. Malaki ko yun. So, ginagawa namin, binubutas namin si caplet, pinipisil namin yung laman sa loob. Sisip-sipin niya.
So from then on, 3 days old, hanggang ngayon po si Lucas, he was able to recover from sepsis. Healthy po si Lucas. Usual pa rin po yung sakit niya na ubos-ipon lang na kapag paiba-iba yung panahon, nagkakaroon pa rin mga, hindi naman po tayo magiging immortal, no, pag nag-4th year po tayo. Pero I'm proud to share na Lucas right now po is a very healthy baby. Hindi po ko nagkakaroon ng problema sa health niya. Hindi po kami nagbabalik-balik sa hospital. Imagine how ano ba tamang term doon? Yung confidence level ko when I do yung birth year placenta. Na natulungan ako magka-baby na yung doktor. Hindi naman po ako, wala po akong anything against sa doktor ha. Pero hindi po kasi nila alam paano ko tutulungan that moment. Pero this product was able to help me have a baby, have a healthy pregnancy, help me recover Lucas from sepsis, and para po sa mga na-CS, sino po dito yung mga na-cesarean na mommy na? Ang hirap po Ang hirap po makarecover, tama? It will take you a month or 3 months bago ka totally makatayo mag-isa. Tama po? Para po sa mga wala pong idea kung gano'ng kasakit ma-CS, after po ng surgery mo, kasi 6 layers po ng skin yung hihiwain. So, pag uwi niyo po, kahit 3 days na yung lumipas, kahit yung simpleng nakahiga kahit yung simpleng pagtayo, hindi niyo kaya. Sobrang sakit. Yung simpleng pag gano'n lang ng bewa, yung simpleng pagtaas ng paa, hindi niyo po magagawa. Sobrang sakit. Akabutin kayo ng 1 month to 3 months. Pero in my case, since I have birth year backing me up, in 6 days, I was able to wake up, stand up by myself. Pero hindi po yung Superman, hindi naman po, dahan-dahan. Pero ang bilis po na naging recovery ko. Sobrang dami po nang natulog sa amin ni Cordier. Hindi lang dun sa mga nabanggit ko, kapag may mga sakit sila mama at papa sa bahay, para mas mabilis kami makarecover. Simple lang! Simple lang yung mga nagawa sa amin ni Cordier. Pero what if wala si Cordier? Will I have a baby? Kung sakaling wala si Cordier, makaka-make sure kaya ako na mabuntis man ako, okay kaya yung baby ko paglabas. At kung sakaling okay siya lumabas, pero may sepsis siya, can he recovered ng walang chemicals sa katawan niya? And yung mga naging clients ko po, yung mga friends ko po na nasyalan ko ng birth year placenta, kung hindi ko po nakilala si Liway at birth year, ano kayang itsura nila ngayon? And para po sa mga kakilala natin, mag-asawa na taon na binilang para lang magka-baby hanggang ngayon wala pa rin. Maybe this is your chance to share it to them. Na magkaroon sila ng something, pagbabago sa Christmas. Ang sarap po mag-Christmas pag may baby sa bahay. Yun na po. Sana po,